So mga kamakina, welcome again. Gusto ko lang po share sa inyo itong aking na-encounter na trouble ngayon sa mga senyales na may problema ang compressor. Yan, narinig nyo po yan, may katok. Then tingnan nyo po sa gauge ng compressor. Yan po, nanginginig po yung gauge. Hindi siya stable. Ayan. So pagkatay ko po yung compressor, yung aircon, mawala po yung ingay. Tingnan nyo po. So yun, nawala po yung ingay, namatay yung compressor. Tingnan nyo pagka binuksan ko lang ang pulit yung compressor. Ayun, so kapalit po tayo ng compressor mga kamakina. Ayan po yung gagawin natin. So bago natin kalasin yung compressor, tanggalin muna natin yung freon sa loob. Yan, inaalis lang po natin. Ayan. So may video na po kung paano po magtanggal ng freon. So buksan nyo lang po itong high and low side para ma-drain yung refrigerant. Ayan. So pag nag-zero na po yung mga gauge na yan, yung needle na yan, so pwede na po yun na sabi wala na pong freon sa loob, wala na pong pressure dito sa loob ng AC system natin. A few moments later. Nabaklasan po natin yung AC compressor. Ayan, natanggal natin dun sa ilalim ng power steering pump. Tapos sa sasakyan ito, meron po itong history na nagoyo po sila ng ibang shop. So hindi man po kasi sira yung kanyang original na compressor. Kaya hindi ko alam ba't pinapalitan ng mga gumagawa dun sa shop na yon. At buti na na-retrieve po natin yung kanyang original na compressor. So yun na po yung kakabit natin mga kamakina, para at least original pa po talaga at saka mahaba pa yung buhay nun, kasi ilang kilometro pa lang po tinakbo na itong bitara na to. So hindi po reliable yung nakuha nilang pyesa na pinampalit. So ilang buwan lang po tinagal na ito. Ayan. Ayan. Yan, so kaya po nanginginig yung needle natin sa gauge kasi hindi stable yung ikot ng bearing. Ayun o, ingay. Nagpabili na lang si customer natin ng bago para sigurado at mas tatagal, no. Medyo alangan na rin kasi itong isang compressor dahil medyo may na yung compression niya, no. Halos hindi siya kinabit ko na kasi to. So yung luma niya compressor na ipapakabit sana na okay pa, kaya bumomba, kaya lumamig, mas tumataas yung low side kaysa sa high side. So ibig sabihin singaw po itong compressor, kaya papalitan natin siya ng bago. Okay, yun mga guys, magasalin tayo ng compressor oil. At may laman na kasi yung compressor na langis, so kailangan natin ng konting top up para hindi totally matuyot yung loob, no. Busin natin yung 30 ml. Yan po mga kamakina, nakapit na po natin yung ating bagong AC compressor at binabacuum na lang po natin. Ayan. Gamit ang ating vacuum pump
para matanggal yung moisture o yung mga hangin na natira sa loob po ng AC system. So, yan. Lalagay ko lang po sa link yung video ko paano mag-charge, mag-vacuum at mag-recover ng Freon. Okay, para meron kayong guide. At para din na rin po tumagal yung ating video. And after po natin ito mag-vacuum, magkakagana po tayo ng Freon. So yun guys, malamig na po yung aircon natin at tayo na-observa natin dito sa may initan. Yan, pinawesto ko dito sa medyo may araw para makita natin kung mag-high pressure yung kanyang high side. So ayan po, hindi pa naka-engage yung compressor at mag-i-engage po yan mga kamakina. Ayan. So okay na po yung Freon level natin. At tingnan po, basang-basa na po yung ating low side type. Okay. Antay natin mag-engage. So yun, okay na po. Okay na po yung ating aircon. Hindi na po siya maingay pag naka-engage yung aircon. So hindi kagaya dati, malabig naman yung aircon. Kaya lang pag nag-engage, makatok yung compressor. So defective na po yung mechanical parts sa loob ng compressor nung original po nito. At yung ipapalsa natin na surplus lang, yung kanyang original na compressor talaga, eh mahina na po yung bomba. Kaya bumili na po tayo ng bago para makasigurado at tumagal pa rin po. Ayan, so delicate sa dating level yung kanyang Freon. Ito po yung sukat ng kanyang low side sa 40 PSI at yung high side is almost 200 PSI. Ayan, so yan po yung ideal na sukat ng isang refrigerant para sa mga single aircon. Okay, 40 PSI kasi medyo malaki po yung compressor, so may laro lang dapat yan sa 30 to 40 PSI. So pag mga dual aircon, 60, mga hanggang 60 PSI, 50 to 60 PSI. Ayan, so observe lang po natin dito sa initan. Ayan, nakita nyo ba po ang init. Para lang makasukat natin yung talagang Freon level niya. At ma-check natin kung mag-high pressure siya o lalamig pa rin ba siya kapag nasa initan. So i-road test ko lang po to. Okay.